Nadiskubre ng Department of Health na nasa 297 na super health centers ang hindi gumagana mula taong 2021, bagay na iimbestigahan ng kagawaran. Si Faith Santiago, una sa balita. Sa pag-iinspeksyon ni DOH Secretary Ted Herbosa sa Concepcion 2 Super Health Center ng Marikina, nadatna ng kalihim ang mataas na halaman at puro bakal na pundasyon lamang na health center. Ang naturang infrastruktura ay completed na umano, pero batay sa report, phase 1 pa lang ng humigit kumulang 20 milyong piso na proyekto ang naumpisahan. Ang proyekto dapat ay mayroong 2-story medium-size na health center na sanaan nila'y malaki ang maitutulong sa mga residente ng lugar bilang paunang healthcare facility. Ngunit nagbago ang plano at lokasyon ng pamahalaang lokal ng Marikina na gawing 4-story ang planong super health center na may karagdagang pang rooftop. Sa pagbabagong ito, kinakailangang itaas ang pondo ng 180 million pesos at kung isasama ang naunang gastos, aabot sa higit 200 milyong piso ang kabuuan na kailangang budget. Samantala, lumabas sa pag-aaral ng Department of Health at Nomenclature ng Health Facilities ng Pilipinas na sa pagpapatayo ng isang medium-sized na health center ay kaya na sa halagang 12 million pesos. Para maimbestigahan ng mas malalim na pagbubusisi, layong ipasa ni Secretary Herbosa ang listahan ng halos 300 super health centers na hindi operational sa Independent Commission for Infrastructure. Gusto niyang maging operational ang mga health centers na naaayon sa totoong nomenclature ng mga health facilities ng bansa na mapapakinabangan ng mga pasyente sa mga barangay at komunidad. Kaakibat ng hangarin ng kalihim ng DOH sa adhikain si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas accessible, tapat at nakatuon sa kalusugan at medikal na pangangailangan ng mga Pilipino. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Faith Santiago, alauna sa balita, Congress TV.